Magandang gabi po mga kapatid at sumaatin nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin unang Korinto chapter 13 verse 12. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Mga kapatid, sa talatang ito ay simple lang ang nais kong sabihin o paglalarawan. It's all about relationship. It's all about relationship with the Lord. Hindi natin nakikita yung maaaring plano ng ating Panginoon sa ating panahon ngayon. Sabi nga, bahagya lamang ang ating nalalaman. Ngunit yung bahagya na yon na ating nalalaman, na kung tayo ay nagpapalalim sa relasyon natin sa Panginoon, palalaguin niya yung bahagyang nalalaman. Gaano po ba kahalaga sa atin ang face-to-face, diba? Yung face-to-face na to ay pagpapahayag ng ating complete fellowship sa ating Panginoon, na makakapiling natin, no? Makakaniig natin ang ating Panginoon, na nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay, na ibig sabihin yung face-to-face, walang makakahadlang sa ating relasyon sa Panginoon. Metaphor, salamin. Ang salamin ay bagay na kung saan makikita natin ang ating sarili. Tulad ng presensya ng ating Panginoon, ng glory ng ating Panginoon. Mahayag yung glory ng Panginoon sa ating buhay, na ang ating buhay ay maging salamin, nakikita ang liwanag ng ating Panginoon, na tayo ay nagiging blessing at liwanag, asin at ilaw ng sanlibutan, na kung saan ang banal na Espiritu ay sumasa atin upang mahayag ang banal na presensya ng ating Panginoon, na sa ating buhay, sa ating pamumuhay, nahahayag si Kristo. Yan ang kahulugan ng salamin. Maaring malabo, di ba? Pero habang tayo ay lumalalim sa ating relasyon sa Panginoon, ma-enlighten tayo. Paliliwanagin ng Diyos ang liwanag ng ating paningin, paliliwanagin ng Diyos ang ating buhay upang maging liwanag sa iba. Napakaganda po nito para sa atin, na ang relasyon natin sa Panginoon ay malaya. Malaya tayong lumapit sa Panginoon, malaya tayong dumulog sa Panginoon, malaya tayong umibig sa Panginoon. At ayaw ng Diyos na mahadlangan iyon. Gusto niya na mapalapit tayo ng mapalapit araw-araw. At habang tayo ay napapalapit at lumalapit at nakakaharap ang ating Panginoon at nakakaniig ang kanyang banal na presensya, God will touch your lips to speak. God will bless your heart para mag-draw nearer tayo sa Panginoon. God will bless your ears para marinig natin yung tinig ng ating Panginoon kung ano ang kalooban niya para sa atin. At God will touch our lives nang sa ganon ma-enjoy natin ang presensya ng ating Panginoon, ma-enjoy natin yung intimate relationship natin sa Panginoon bilang mga mananampalataya, at mangusap sa atin ng Panginoon, at gayon din naman tayo ay maging blessing sa ating kapwa. Na yung bahagyang kaalaman ay gagawin niyang greater knowledge. God will make a bahagyang kaalaman to a greater knowledge. Ibig sabihin, higit nating maunawaan
ang mensahe ng pagliligtas, mensahe ng kaligtasan, mensahe ng buhay na walang hanggan, at lalalim at lalalim, and patuloy natin makilala ang ating Panginoon sa ating buhay at maunawaan ang kanyang dakilang kalooban para sa atin. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat God knows everything about you. God knows you. God knows everything about us. And no one can make a secret. No? Wala tayong maililihim sa Panginoon. At dito ay ipinapahayag ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya dahil walang lihim sa atin sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, bahagya man, limitado man, basta tayo ay may relasyon sa Panginoon, God will do great things sa buhay mo. God will do amazing things sa buhay mo. Just open our heart for the Lord. At namnamin natin yung ating relasyon sa Kanya. Na ang buhay natin ay naka-engage sa ating Panginoon. Tayo ay may matibay na relasyon sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, kami ay nagpapasakop. Dakila ka, O Diyos, sapagkat sa inyong kadakilaan, kami ay walang pag-aalinlangan. Tulungan mo po kami na laging mapuno ng pag-asa. Tumibay ang aming relasyon sa inyo. Alisin niyo po, O Diyos, lahat ng hadlang, maaring maging hadlang upang kami ay makalapit sa inyo, upang kami ay makasunod sa inyo. O Diyos, empower us. Bless our relationship with you. Bless our hearts. Fill us with your love. Pour out your blessings, O Diyos, sa inyong mga anak. Ang pag-ibig mo, ang kalwalhatian mo ay maranasan ng inyong mga anak. O Diyos, sila na mga natatakot maglingkod sa inyo, palakasin niyo po sila. Sila na mga nag-aalinlangan sumunod sa inyo, palayain sila, O Diyos. At maranasan nila ang tibay ng inyong kapangyarihan, ang tatag ng inyong pag-ibig sa kanilang buhay. O Diyos, marami po salamat sa buhay ng iyong mga anak. Nawa ay patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay, ang kanilang tahanan, ang kanilang relasyon sa inyo, ang kanilang mga paglilingkod, ang kanilang mga hangarin at pangarap na matupad ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong nais, at maitaas lamang ang iyong dakilang pangalan, at huwag niyo po silang iiwan ni pababayaan man, at kami ay patuloy na susunod sa inyong pagkatawag sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kaya mo yan. Sumunod lang sa Panginoon at patuloy na magpasakop sa pangyarihan ng ating Panginoon. God bless everyone.